Walang duda na gagawin ng isang magulang ang lahat para sa kanyang mga anak. Ngunit hanggang saan naman kaya ang makakayang ibigay ng isang anak para sa kanyang mga magulang? Well kaibigan, ito ang epic na kwento sa likod ng isang painting na nagkakahalaga ng 30 million euros. Noong 17th century, may isang matandang lalaki sa Europa na si Simon ang nahuli matapos itong magnakaw ng isang piraso ng tinapay. Dahil dito, nahatulan si Simon ng kamatayan, hindi sa pamagitan ng espada, kundi sa mas mabagal at mas masakit na paraan, ang pagkagutom at pagkauhaw. Dinala ang matandang si Simon sa isang madilim at malamig na piitan sa isang Roman province sa Ghent, kung saan iiwan siyang unti-unting mamamatay. Walang pagkain, walang tubig at walang pag-asa. Ngunit isa sa kanyang mga anak na babae na si Pero ang mariing nakiusap sa mga bantay na payagan siyang bumisita araw-araw hanggang sa mga huling sandali ng kanyang ama, na sa kabutihang palad na pagbigyan naman ito. Ngunit bago pa man ito hayaang makapasok kasama ang kanyang 6 na buwang sanggol, dumaan muna ito sa matinding inspeksyon upang matiyak na hindi ito makapagpuslit ng anumang makakain at maiinom. Ilang araw ang lumipas, unti-unting nanghina si Simon at hindi ito kinaya ni Pero na makitang unti-unting namamatay sa gutom at uhaw ang kanyang ama, hanggang sa isang araw nakaisip ito ng paraan na para kahit papaano mapahaba man lang nito ang buhay ng kanyang ama, gamit ang sariling gatas mula sa kanyang dibdib na para sana sa kanyang 6 na buwang anak. Palihim na pinasuso ni Pero ang kanyang ama araw-araw. At makalipas ang mga araw, linggo, hanggang sa umaabot pa ito ng 6 na buwan sa kabila ng kanilang inaasahan, nagulat ang mga bantay na kung bakit buhay pa rin ang matanda at tila ba hindi man lang ito nanghihina, at dito na sila nagkaroon ng hinala hanggang sa isang araw habang bumisita si Pero, maingat nila itong sinubaybayan at dito nila natuklasan ang matinding lihim. Bagamat agad naman itong hinarap sa hukuman at nung una marami ang nandiri, nagalit at maaaring mali at nakakasuka ang kanilang ginawa, ngunit sa harap ng hukuman nakita at naipanalo nito ang puso ng mga hurado, at sa halip na magalit at kundinahin si Pero sa kanyang nagawa, naawa pa ito at ipinagkaloob sa kanya ang kanyang kalayaan at maging ang kalayaan ng kanyang ama. Ang kanyang kwento ay naging alamat at naitala sa 9 books of memorable acts and sayings of the ancient Romans ni Valerius Maximus. At noong 1741, isang klasikong Memelak statue sa tuktok ng isang piitan ang ginawa sa Buttermark 17 sa Ghent, Belgium, ang makikita hanggang sa ngayon bilang paalala sa labis na pagmamahal at sakripisyo ng isang anak para sa kanyang ama. At sa mga nakalipas na siglo, ang kwentong ito ay naging paksa ng maraming kilalang pintor at iskultor gaya ni Peter Paul Robin, Rembrandt Peale, Peter Van Mol at Hans Sebald Bayham, at isa sa pinakamahal na paintings na naibenta sa Europa sa halagang 30 million euros para sa isang tao na may alam sa tunay na halaga nito. Well kaibigan, bagamat hindi na bago ang kwentong ito at naipasa na sa maraming henerasyon, subalit ang aral na dala nito ay mananatiling buhay at hindi magbabago. Ang pagpapahalaga sa pamilya, ang tunay na pagmamahal at sakripisyo na kayang lampasan ang anumang hangganan. Ito ang The Epic Unlimited, kung saan ang bawat kwento ay may mas malalim na katotohanan.